at umaapaw. At hindi ko po lahat na tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na itidadali ng ating mga ngaral, ating beloved preacher, Mark Noel. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, Brother Ray Santos. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. 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 Dakila't mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal, Panginoong Yesus, sa mga unang bungang panalangin, mahal na Pastor, maraming salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, sa iyong kagandahang loob, sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, di masayod na lagi mong ipinadarama sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong katapatan, kadakilaan sa aming mga buhay. Kailanman di ka nagkulang, di ka nagpabaya sa iyong mga anak. Salamat sa paglangis sa mga unang yugto ng iyong banal na gawain sa hapong ito, mahal na Panginoon. Sa awitan ng beloved choirs, sa mga buhay na patotoo, sa mga matatapat mong anak, mahal na Panginoon. Salamat po, Diyos, at sa aming pag-aaral, ang iyong mga banal na salita, minsan ang papatawarin mo kami sa lahat ng aming pagkukulang. Lalo na po ang iyong abang lingkod, mahal na Panginoon. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Sa iyo lamang umaasa, O Diyos. Pagpalain mo po kaming muli, mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kaaway. Cast out in the name of Jesus, demons of unbeliefs and doubts, distraction. Cast out in Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makaupo tayo mga minamahal. Praise God. Bago tayo magpatuloy, I'm giving the highest praise, glory, and honor, thanksgiving and majesty to our loving Savior, our dearest Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, the everlasting Father. Praise the Lord, and we always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Greatness and respect to all beloved children, all beloved Almeda family, praise the Lord po. At sa ating mga live webcast viewers all over the world, palain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Sa ating pong beloved ordained preachers, ang mapagpalang hapon po sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa lahat ng kapwa manggagawa, sa lahat ng ginagamit sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. At sa inyo po mga minamahal, na mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Buhay na balakpak po para sa ating buhay na Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Dapat yung palakpak natin, mga minamahal, parang yung bilang natin, marami. Palakpakan po natin muli ang ating mahal na Panginoon. Praise God. At tayo po'y mag-aaral na po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ating ihanda ating mga puso, kaisipan, maging ating Biblia. Ating pong topic sa hapong ito, the highest place. Sa Tagalog, pinakamataas na dako. Ang ating pinag-uusapan po dito mga minamahal, hindi lamang literal, lalong higit, spiritual na dako, mga minamahal. Praise God. The highest place. Ating pong basahin ang ating key verse, Luke chapter 10, verses 39, talon ng 42. Kindly po. Lucas 10:39 talon sa 42. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinapakinggan ang kanyang salita. Datapwat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Amen. Ano sabi ng English, mga minamahal? And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, heard his words. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her. Palakpakan natin ang banal na salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon ang siya magpapala ng kanyang mga banal na salita. Ilang beses na po nating binasa ang talatang ito. Kung natatandaan po ninyo, mga minamahal, hindi lamang ito first time na ating pinag-aralan ang talatang ito. Pero kasi mga minamahal, ilang beses na tayo nakakuha
ng mabuting aral sa lesong ito, sa talatang ito, mga minamahal. Kaya ito na naman tayo muli, mga minamahal, itong talatang ito, ay muli na naman tayong kukuha ng isang mabuting aral. Everybody say, Amen. Dahil ang salita po ng Diyos, mga minamahal, palagi pong sariwa ang mensahe nito para sa kanyang mga anak. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Palaging sariwa. Pag binasa mo yung talata at binalikan mo yan, iba na naman ang mensahe ng Diyos dyan para sa iyo. Kaya ang minamahal, may bago na namang pangungusap ang Diyos sa atin. Kahit binabalik-balikan natin yung mga talata, mas maganda nga po yan, mga minamahal. Alam niyo po, kaming mga tumatayo sa banal na pulpito, pag binabasa namin yung isang talata, hindi lamang yan isang beses. Sometimes, more than 10 times namin yan binabalik-balikan dahil hindi po nauubos ang pangungusap ng Diyos, mga minamahal. Everybody say amen. Kaya nga, mayroon na naman tayong makukuha na pagpapala sa talatang ito dahil magandang halimbawa ito. Si Maria at si Marta na magkapatid, mga minamahal na kaibigan ni Jesus. Isang araw, dumalaw ang mahal na Panginoon sa kanila. At si Maria, mga minamahal, ay umupo sa paanan ng Diyos habang si Marta ay abala sa iba't ibang bagay. Si Maria, mga minamahal, mas pinahalagaan niya yung salita ng Diyos. Everybody say amen. Makikita natin dito yung pagiging espiritual ni Maria. Ang ating mahal na Panginoon ay naroon. Siya'y nagsasalita ng mga aral. At si Maria, walang pakialam, mga minamahal. Iniwan niya yung kanyang ginagawa. Wala siyang pakialam sa kanyang paligid. Ang mahalaga lamang kay Maria, mapakinggan ang mga sinasabi ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, pinili ni Maria yung pinakamahalagang bahagi. Everybody say amen. Kasi kapag spiritual ang isang Kristiyano, mahalaga sa kanya ang salita ng Diyos. Ano man ang ginagawa mo, iwan mo yan. Ano mang nagpapadistract sa'yo, ilalayo mo ang sarili mo dyan. Dahil bilang isang spiritual na Kristiyano, mahalaga sa iyo na mapakain ang salita ng Diyos ang iyong kaluluwa. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Si Maria, wala siyang pakialam. Nagalit na nga yung kapatid niya. Nagsumbong pa si Marta. Sabi ni Marta sa mahal na Panginoon, sabihan mo naman yung kapatid ko, tulungan ako dito sa ginagawa ko. Pero si Maria, mga minamahal, spiritual ang kanyang isip, hindi niya pinabayaang masayang yung pagkakataon na naroon ang presensya ng Diyos sa loob ng kanilang tahanan at naroon sariwang mensahe ang kanyang naririnig mula mismo sa bibig ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinamantala ni Maria. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, pinili ni Maria yung mabuting bahagi na kailanman hindi aalisin sa kanya. Palakpakan natin ng malakas ang Diyos, mga minamahal. Di ba? Kapag spiritual ka, spiritual mind ka as a Christian, walang ibang pinakamakapagpasatisfy sa iyo kundi ang salita ng Diyos at ang presensya ng Diyos lamang. Ando na nga mismo ang mahal na Panginoon, no? So meaning, present yung presence ng mahal na Panginoon. Literally, nandoon ang Diyos. At literally din, napapakinggan ni Maria na sinasabi ng Diyos yung kanyang mga salita na galing mismo sa kanyang bibig. Everybody say amen. Tayo, binabasa na lang natin sa Bible. Pero si Maria, narinig niya ng ngalapitan, closer. Narinig niya mismo sa bibig ng Diyos mismo, nangangaral ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So, kaya ganun yung pagpapahalaga ni Maria dahil naunawaan ni Maria yung
isang bagay na mahalaga, mga minamahal. Naunawa ni Maria, mga minamahal, na yung makaulayaw mo ang mahal na Panginoon, na masumbungan mo ang kanyang banal na presensya, ay ang pinakamataas na dako sa balat ng lupa. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Pinakamataas na dako, mga minamahal. Kapag nasa paanan ka pala ng Diyos, nakaulayaw mo kanyang banal na presensya, ang iyong kalagayan ay nasa pinakamataas na dako. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Eh, parang kung iisipin mo literally, habang ang mahal na Panginoon ay kausap mo, nakikipag-ugnayan ka, nasa isa kang pinakamataas na lugar na kung saan walang pwede ang gumalaw sa iyo. Everybody say, Amen! Ganun yun ang naramdaman ni Maria. Kaya nga na makaharap niya ang mahal na Panginoon, makaulayaw niya, mapakinggan niya ang salita ng Diyos mismo na galing sa bibig mismo ng mahal na Panginoon, kinalimutan lahat ni Maria. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Si Marta, yung kanyang iniisip na mataas na dako, yung mapaghanda niya yung mahal na Panginoon na makakain, ganyan kadalasan ang tao sa sanlibutan. Kaya nga, kapag pinag-usapan natin, mga minamahal, yung mga bagay na tinuturing ng mga tao dito sa sanlibutan na mataas na dako, mga minamahal, madali nating makuunawaan. Kasi yung mga bagay na itinuturing ng mga tao dito sa sanlibutan na matataas na dako, kayamanan, kapangyarihan, position, fame, money, power, yan lang naman. Wala nang iba, mga minamahal. Para sa mga tao sa sanlibutan, iyan ang pinakamataas na dako. Everybody say, Amen. Kaya kung nasaan, nandoon yung mga kayamanan, nandoon ang mga tao, naghahabulan. Pilit, gustong marating yung lugar na kung saan nandoon ang maraming pera, na kung saan nandoon ang mataas na posisyon, na kung saan nandoon na sila'y makikilala, magkakaroon ng pangalan dito sa lupa dahil ang inaakala nila, yun ang pinakamataas na kalagayan. Everybody say, Amen? Kaya nga, pinipilit ng sanlibutan ito, yung mga tao na patuloy na gumawa ng pangalan Patuloy na magpakilala para maipakita na sila'y may kakayanan, para maipakita sa mundo na sila'y mayroong narating, mga minamahal, para maipakita na sila'y nasa mataas na kalagayan. Everybody say Amen. Yan ang prinsipyo ng mga tao sa sanlibutan. Kaya ginagawa nilang lahat para sila'y makilala, kung ano-ano nang ginagawa ng tao para magkaroon ng pangalan dito sa sanlibutan, para mapansin, mga minamahal. Para malaman ng iba na sila'y nasa mataas. Para malaman ng iba na sila'y may kapangyarihan dito sa lupa, mga minamahal. Iyan ang pagkakaunawa ng mga tao sa sanlibutan. Everybody say, praise the Lord. Ngunit, ang buong katotohanan, mga minamahal, ano man ang narating ng tao sa sanlibutan, mataas na posisyon, popular, may kayamanan, may kapangyarihan dito sa lupa, kung wala si Kristo sa kanilang buhay, walang kabuluhan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Walang kabuluhan yan. Dahil kahit marating ng tao, ang pinakamataas na kalagayan dito sa lupa, at hindi niya narating yung pinakamataas na kalagayan sa espiritual, which is ang presensya ng Diyos, baliwala, mga minamahal. Everybody say, Amen. Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Feeling empty pa rin yan sila. Kahit nag-uumapaw ng kayamanan, feeling empty sila. Dahil walang ibang makapag-satisfy sa puso ng tao kundi ang presensya ng Diyos.
lamang, mga minamahal. Kaya masasabi natin, napakapalad natin. Sa lahat ng pinagpala, tayo'y napakapalad, mga minamahal. Everybody say amen? Ano bang meron sa tuwing nasa paanan tayo ng Diyos? At tulad ng ginawa ni Maria, habang ang mahal na Panginoon nandoon, habang ang presensya ng Diyos naroon, habang salita ng Diyos ay naroon, si Maria ay umupo sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Pinili niyang makinig. Mga minamahal. So ano ang meron, mga minamahal? Sa tuwing tayo'y nasa paanan ng Diyos, at sa tuwing tayo'y nakikipag-ulayaw sa banal na presensya ng Diyos, tayo ay dinadala ng mahal na Panginoon sa pinakamataas na dako. Everybody say, amen? Di man natin nakikita yan. Pero sa spiritual na kalagayan, sa tuwing tayo'y nasa paanan ng Diyos, na sa tingin mo parang kung sa patingin ng mga tao sa sanlibutan ay parang nagpapakababa tayo, pero ang buong katotohanan, tayo'y nasa mataas na kalagayan. Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon kay Maria, pinili mo yung magaling na bahagi na hindi aalisin sa iyo. Ano yung hindi aalisin kay Maria? Buhay na walang hanggan. Mga minamahal, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, siyempre, kasama na dyan yung God's favor, God's protection, divine provision. Kasi nga, hindi nga aalisin sa Kanya dahil pinili ni Maria yung pinaka-magaling na bahagi. Kaya nga sa Bible, mga minamahal, marami pong magpapatunay sa Biblia na sa tuwing tayo'y nasa paanan ng mahal na Panginoon, tayo ay nasa pinakamataas na dako. Everybody say amen. Lucas 7:38. Pakibasa po muna. Sa aklat ng Lucas 7:38. At nakatayo sa likuran sa kanyang mga panganan na tumatangis ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa at ang mga ito'y kinuskus ng buhok ng kanyang ulo at inahagkan ang kanyang mga paa at pinapahiran ng ungwento. Amen. Amen. And stood at his feet behind him weeping and began to wash his feet with tears and did wipe them with the hairs of her head and kissed his feet and anointed them with the ointment. Palakpakan natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Sa tagpong ito, isang babaeng makasalanan nang kanyang malaman na ang mahal na Panginoon ay paparoon sa bahay ng isang Pariseo upang maghapunan kasama ang mga alagad, dali-dali siya nagpunta doon, mga minamahal. At nang makita niya ang mahal na Panginoon, habang siya'y nasa likuran ng mahal na Panginoon, hindi na mapigilan ng babaeng makasalanan na yon yung pagluha. Everybody say, praise the Lord. Bakit hindi mapigilan ng babaeng iyon? Ang sabi ng Biblia, siya'y tumatangis habang siya'y nasa likuran ng mahal na Panginoon. Bakit? Hindi mapigilan. Nandoon ang presensya ng Diyos. Kapag naroon ang presensya ng Diyos, makaramdam ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Pakiramdam mo, nililinis ka ng mahal na Panginoon sa iyong karumihan. Kaya nga iyak ng iyak yung babae. Wala pang sinasabi si Kristo. Wala pang ginagawa ang mahal na Panginoon. Pero nung nandun na siya sa likuran ng mahal na Panginoon, hindi niya mapigilan ang umiyak. Nararamdaman niya na ang kapatawaran, ang pag-ibig, ang kalinga ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. So nung maramdaman ng babae yun, ano yung ginawa niya? Tinilig niya, hinugasan niya ng kanyang mga luha ang paanan ng Diyos. Ang mga paa ng mahal na Panginoon, hinugasan
ng kanyang mga luha. Pag binasa mo ang Biblia at inunawa mo maigi ang Biblia, ang salita ng Diyos, hinugasan ng kanyang mga luha. Ibig sabihin, hindi ito simpleng pagluha lamang na patak-patak. Ito'y pagdaloy ng napakaraming luha sa paanan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ganun pala. Kapag nakatagpo mo ang presensya ng Diyos, hindi simpleng luha lang ang papatak sa iyong mga mata, kundi luha ng may pagpapasalamat, pagpapakumbaba sa kabutihan ng mahal na Panginoon. At hindi siya naglabas ng basahan para punasan ang paa ng mahal na Panginoon. Yung kanyang buhok mismo, ang kanya ikinuskos sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. At pagkatapos, ang babaeng ito, isang babaeng marumi sa kanilang kapanahunan. So, hindi ito masasabing isang babaeng mayaman. Kaya nga naging ganun yung kanyang hanap buhay. Pero, nung naramdaman niya ang presensya ng Diyos, nung nakatagpo niya ang mahal na Panginoon Jesus, yung kaisa-isang kayamanan na mayroon siya, yung mabangong pabango, mamahaling pabango na ungkwento, ibinuhos niya sa paanan ng mahal na Panginoon nang walang pag-aalinlangan. Ganoon ang totoong nakakatagpo ang mahal na Panginoon. Masasabi mong totoong nakatagpo mo ang Diyos kapag binabago ng Diyos yung puso mo. Nawawala ang pag-ibig mo sa mga material na bagay. Nawawala ang pag-ibig mo sa sanlibutan kapag totoong nakatagpo mo ang presensya ng Diyos. Pag binasa natin yung buong chapter, sabi ng mga Pariseo at alagad, anong ginagawa ng babaeng ito? Sayang. Dahil mamahalin yung pabango eh. Ang sabi nila, sayang naman. Pwede yung ibenta para ibigay sa mga dukha. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanila, nang ako'y pumasok sa inyong tahanan, hindi nyo hinugasan ang aking mga paa. Nang ako'y pumasok sa inyong mga tahanan, hindi nyo inanoint ang aking ulo ng langis. Ang babaeng ito, sa kanyang ipinakitang pag-ibig sa akin, napatawad ang maraming kasalanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Yung babae, totoong nakatagpo niya yung presensya ng Diyos eh. Naramdaman niya. Kaya yung puso niya hindi nanghinayang. Kung anong mayroon siya, ibinigay niya sa paanan ng mahal na Panginoon. Kasi totoo na nakatagpo niya ang presensya ng Diyos. Yung Pariseo, si Simon, andun ang presensya ng Diyos, pero hindi totoong nakatagpo niya. Bakit? Kinwestiyon niya eh. Sayang, wag. Ibenta na lang sa mga dukha. Ang sabi nga ng mahal na Panginoon, ang mga dukha, lagi nariyan yan. Ako, minsan nyo lang makasama. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So makikita natin dito na yung babae, nakarating siya sa mataas na dako sa espiritual. Saan yung pinakamataas na dako? Sa paanan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Bakit natin nasabing narating niya yung mataas na dako? Samantalang nasa paanan siya ng Diyos. Pag pinag-aralan mo yung highest place dito sa mundo, yan yung isang lugar na kung saan naroon lahat ng gusto mo. Everybody say amen. So ano gusto ng babae? Mapatawad ang kanyang mga kasalanan at malinis ang kanyang karumihan. Natagpuan niya ba sa paanan na Jesus? Natagpuan niya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung mag-aralan natin ang buong chapter, hindi lamang natagpuan ng babae yung highest place. Ni-restore ng Diyos. Ni-restore ng Diyos yung kanyang pagkatao. Binalik ng mahal na Panginoon yung kanyang nasirang dignidad. Napakahirap ng buhay na isang tao ka, sirang-sira ka sa mga tao.
Mahirap mabuhay ng ganon. Pero yung babaeng ito, ganon ang kanya naging buhay. Pinangdidirihan siya, pinag-uusapan siya, iniiwasan siya, mga minamahal. Dahil nga sa uri ng kanyang pamumuhay. Pero nung nakatagpo niya ang presensya ng Diyos, doon sa paanan ng mahal na Panginoon, lahat yon binalik ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Binalik ng Diyos yung kanyang nasirang buhay, ginawang maayos ulit. Mga minamahal, kaya hindi ba po ba napakapalad natin, mga minamahal? Dahil tayo, totoong nakasumpong ng pinakamataas na dako. Everybody say amen? Tayo ang totoong nakasumpong. Bisan tinitingala natin yung mga taong nasa posisyon dito sa sanlibutan ito. Bisan napapabilib pa tayo. Dahil ito yung narating nila. Ito yung nirepresent nila. Pitpit nila yung bandila ng ating bansa. Kaya tinitingala natin sila. Pero hindi mo alam, ikaw ang nasa pinakamataas na dako. Everybody say amen? Kaya, huwag tayo mainggit sa mga tao sa sanlibutan. Ano man ang kanilang narating, ano man ang kanilang napuntahan sa buhay, ano man ang mga napasyalan nilang mga iba't ibang magagandang lugar dito sa mundo, mga minamahal. Kasi para sa mga tao, yan ang mataas na dako eh. Yan yung mataas na kalagayan, yung marating mo lahat ng mga bagay na gusto mo. Makamtan mo lahat ng mga bagay na ninanais mo, pero hindi alam ng tao lahat yan, panandalian. Everybody say, praise the Lord. Kaya kung pagbabasihan po natin ang Biblia, mga minamahal, hindi Eiffel Tower ang pinakamataas. Ang dami kayo nangangarap dyan. Sa Paris, ang dami nangangarap na tao makarating dyan, makapagpalitrato. Dahil mataas yan, tower na yan. Pero para sa mga tao sa salibutan, isa yan sa pinakamataas na dako. Kasi pride yan eh. Pag nakarating ka doon, maipakita mo sa mga kaibigan mo na narating mo yung mataas na tower sa Paris, pride yan. Para sa tao sa libutan, yan yung mga matataas na dako, katulad ng Burj Khalifa sa Dubai. Isa sa pinakamataas na tower na building sa buong mundo, mga minamahal. Yan ang prinsipyo, yan ang ganyan lamang ang pagtingin ng mga tao sa sanlibutan. Na kapag narating nila yan, napakamahal po dyan. Milyon ang halaga kapag papasok ka sa Burj Khalifa. Dahil may restaurant dyan, may hotel po dyan, milyon ang halaga ng isang gabi lamang. Kaya ngayon mga nakarating na tao dyan, tingin nila sa sarili nila, ang taas nila. Pero ang katotohanan, sila yung mababa sa paningin ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Minsan yung Mount Everest, pinipilit akyatin niya ng maraming atleta. Dahil pinakamataas na bundok sa buong mundo. Dahil ang iniisip nga nila, yan ang pinakamataas na bundok. At kapag sila nakarating doon sa pinakatuktok, tagumpay sila. Pero panandalian lang lahat ng mga bagay na yan. Everybody say amen? Pero yung iba, position naman ang kanilang itinuturing na highest place. Mga CEO ng mga kilalang kumpanya, ang tingin nila sa sarili nila, nasa mataas sila. Everybody say, praise the Lord. Pero mga minamahal, ang totoong pinakamataas na dako, pinakaligtas na lugar, pinakapayapang lugar sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo bang lahat nakarating na sa pinakamataas na dako? Nakarating na. Palakpakan natin na malakas ang mahal na Panginoon. At hindi lang minsan, maraming beses na, mga minamahal. Hindi lamang natin na-appreciate sometimes. Kasi parang nagiging routine na lang. Parang pakiramdam natin, ganun na lang ulit. Pero di natin alam, malaki ang impact sa ating spiritual na buhay. Every time na tayo nasa paanan ng Diyos, nasa paanan ng mahal na Panginoon, every time na na-encounter natin ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon sa ating buhay, malaki ang impact niyan sa ating paglilingkod, mga minamahal.
Everybody say amen? So ano nangyari ito sa babaeng makasalanan? Nakamit niya lahat ng kanyang inaasam-asam. Bagong buhay, bagong pagkatao, kalinisan ng kanyang karumihan. Everybody say, praise the Lord. Saan niya natagpuan? Sa paanan ni Jesucristo. Malakas na palakpak po, mga minamahal, para sa ating mahal na Panginoon. Matthew chapter 9, verse 20 up to 22. Pakibasa po. Mateo 9, 20 hanggang sa 22. At narito, isang babaeng inaagasang may 12 taon na at lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya, ay sinabi, anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na iyon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ano ang nasumpungan ng babaeng nagdurusa ng maraming taon? Ano nasumpungan niya nung siya'y nasa paanan ng Diyos at hinipo niya yung laylayan ng damit ng mahal na Panginoon? Kagalingan po. Instant healing. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Hindi lamang instant healing. Nung siya'y nagpatira pa sa paanan ng Diyos, inabot niya yung laylayan ng mahal na Panginoon. Hindi lamang instant healing. Dahil kung pag-aralan mo ang buhay ng babaeng ito, naubos na lahat ng kanyang kayamanan sa pagpabagamot. Ngunit hindi siya gumaling. So ano yung nasumpungan niya? Kalutasan din ang problema niya. Everybody say, amen? Matagal niya ng problema yun. 12 years na siyang dinudugo. Walang makapagpagaling sa kanya. Alam niyo po ba ang buhay ng babaeng ito, bago niya marating yung pinakamataas na dako, siya po ay, kasi nung Old Testament po, yung sakit ng babaeng ganyan, na dinudugo, para sa mga tao ng Old Testament, para sa mga Hudyo, yan po ay unclean. Masakit yon, mga minamahal. Yung ituring kang marumi, dahil sa iyong karamdaman, unclean po ang turing sa kanya na mga Hudyo. Iniiwasan po yan, yung babaeng may ganyang karamdaman. Pag-aralan mo ang Biblia, Old Testament. At ano man ang hawakan ng babaeng yan, hindi na rin hahawakan ng ibang tao. Dahil para sa mga tao, marumi na rin. Ganoon. Ganoon po kasakit yung pinagdadaanan ng babaeng ito emotionally. At hindi lang emotionally, physically din, 12 years nang dinudugo, mga minamahal. Yan yung buhay niya. Subalit, isang araw, nang malaman niyang paparating ang mahal na Panginoon sa kanilang lugar, pagamat siya po'y hinang-hina, pinagsumikapan niya. At ang sabi ng babae ito, mahipo ko lang ang laylayan. Bakit laylayan lang? Mga minamahal, bakit hindi sinabing balikat ng mahal na Panginoon o kamay ng mahal na Panginoon ang mahipo ng babae? Bakit laylayan lang? Dahil nandoon sa laylayan ang paanan ng Diyos, nandoon ang kasagutan sa kanyang mga kinakailangan, mga minamahal, sa paanan ng Diyos. Everybody say amen. So, nasumpungan niya. Nasumpungan niya yung kagalingan sa kanyang sakit. Nasumpungan niya yung kalutasan ng kanyang problema. Nagkaroon siya ng kapahingahan sa kanyang kaluluwa at nagkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang puso at isipan. Everybody say amen? Saan lahat yan? Sa paanan ng Diyos na kung saan ang pinakamataas na dako. Kaya nga, pinakamataas na dako yung paanan ng Diyos dahil nandoon natin nakukuha yung ating mga pangangailangan. Everybody say amen? Buhay na palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa paanan ng Diyos, mga minamahal, sa tuwing tayo lalapit, sa paanan ng ating mahal na Panginoon, hindi na po natin kailangan magpanggap na tayo'y malakas o matagumpay.
Dahil sa tuwing tayo nasa paanan ng Diyos, totoong pinapalakas tayo ng mahal na Panginoon at totoong pinagtatagumpay tayo ng mahal na Panginoon. Every time na tayo ay nasa paanan ng mahal na Panginoon at nakikipag-ulayaw sa kanyang banal na presensya, totoo na lumalakas ka. Hindi mo kailangan magpanggap na malakas. Yung mga tao sa sanlibutan, makita mo yung matataas ang posisyon, ang gagaling magsalita. Pero lahat yan nagpapanggap na malakas. Dahil isang araw, kahit sino pa sila dito sa mundo, kapag dumating ang mabigat na pagsubok o mabigat na problema, silang lahat mabubuwal. Bakit? Wala sila sa pinakamataas na dako. Palakpakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon, mga minamahal. So kapag nasa paanan ka ng Diyos, hindi mo kailangan magpakita na ikaw ay malakas. Totoong malakas ka. Malakas ka, matatag ka sa mga pagsubok, sa mga problema, mga minamahal. Everybody say amen. At sa tuwing tayo lumalapit sa paanan ng Diyos, hindi na natin kailangan pasanin yung mga problema natin mag-isa. Sa tuwing lumalapit ka sa paanan ng Diyos, yung mga pinapasan-pasan mo, pinapagaan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ganun na nangyari sa Biblia. Sa mga tagpo, sa mga talata na ating binasa, kinuha ng Diyos sa kanila yung mabigat nilang pasanin. Hindi po yan mababago sa buhay natin ngayon. Sa tuwing tayo ay nandoon sa paanan ng mahal na Panginoon, tayo'y dinadala ng Diyos sa mataas na dako at lahat ng ating mga alalahanin kinukuha ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Last verse, mga minamahal. Maganda na ating mga awit, ating mga manunugtog. John chapter 11, verse 32. Kindly po. Sa aklat ng 1:11-32. Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus at pagkakita sa kanya, nagpatira pa kanyang paanan at nang sinabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw ay sanay narito, hindi hindi namatay ang aking kapatid. Sa 43, tsaka 44, At nang masabi ng yan ng ganon, ay sumigaw siya na malakas na tinig, Lazarus, lumabas ka. At siya'y patay na, lumabas. Nang natatalian ng kanyang mga kamay at paa, ng kanyang mga panglibing. At ang kanyang mga mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanya ni Jesus, siya ay inyong kalagan at hayaan ninyo siyang yumaon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. So, si Maria, nung dumating ang mahal na Panginoon sa kanilang lugar, dahil ilang araw ng patay ang kanilang kapatid, na si Lazarus, ano yung ginawa ni Maria? Nagpatira pa sa kanyang paanan. Everybody say, praise the Lord. Pagamat na rin yung kanyang panghihinayang, dahil sabi niya, sana kung dumating ka na maaga-aga, edi sana buhay pa yung kapatid ko. Pero bagamat ganoon yung naramdaman ni Maria, siya po ay nagpatira pa sa paanan ng mahal na Panginoon. At that moment, mga minamahal, yung mga oras na iyon, nang si Maria po ay nagpatira pa sa paanan ng mahal na Panginoon, siya'y dinala ng Diyos sa mataas na dako. At nung siya'y nasa mataas na dako, yung kanyang kahilingan ibinigay ng mahal na Panginoon. Pag tayo po ay nasa mataas na dako, miracles happen, mga minamahal. Prayers were answered, mga minamahal. Everybody say, Amen? Wala nang pag-asa yun ilang araw ng patay. Pero nung siya'y nagpatira pa sa paanan ng mahal na Panginoon, dinala siya ng Diyos sa mataas na dako at nag-start kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Ganoon din yan. Ganoon na ganoon yan sa paglilingkod natin, mga minamahal. Sa tuwing tayo'y nasa paanan ng mahal na Panginoon, miracles happen. Yung mga panalangin natin, nagkakaroon ng katugunan. Yung mga bagay na wala ng pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Yung mga sitwasyon na imposible, nagiging posible. Bakit? Dahil ikaw ay nasa pinakamataas na dako na inilagay ka ng Diyos.
Sa tuwing tayo nasa paanan ng mahal na Panginoon. Kasi minsan nakala natin parang ganoon lang eh. Parang walang impact, parang walang nangyayari. Hindi, ayan, 4 na talata na yan sa Biblia. Nagpapatunay, nagpapakita na kapag ang isang anak ng Diyos nasa paanan ng mahal na Panginoon, siya'y tinadala ng Diyos sa mataas na dako at siya'y nagiging mataas ng higit sa lahat sa kanyang mga problema. Mas mataas ka sa iyong mga suliranin, mas mataas ka sa iyong karamdaman dahil iniligay ka ng Diyos sa pagtatagumpay. Everybody say amen? Lahat ng binasa natin na talata, lahat sila nagpatira pa sa paanan ng Diyos at mayroong nangyari sa kanilang mabuting mga bagay. Everybody say amen? So napakapalad natin. We can come boldly to the presence of God. Come as who you are. Hindi mo na kinakailangan na maging magaling ka pa. Hindi mo na kinakailangan na maging batalino ka pa para lang lumapit ka sa paanan ng Diyos. Hindi. Lumapit ka sa mahal na Panginoon, sa kanya paanan kung ano ka ngayon, kung sino ka ngayon, mga minamahal. At asahan mo, kung ano ang ipinakita ng mahal na Panginoon sa mga naunang naglingkod sa Kanya, ganoon din ang ipapakita ng Diyos sa buhay mo. Everybody say amen? May problema ka? May karamdaman ka? Magpatira pa ka sa paanan ng mahal na Panginoon. Bakit? May sagot ba? Mayroon. Nabasa natin. Ilang beses nating nabasa sa Biblia. Lahat ng nagpatira pa sa paanan ng Diyos, nakasumpong ng biyaya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Habang tayo umaawit po, mga minamahal, wala na po tayong oras. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagbulay-bulayan po natin yung mga talatang ating nabasa, ating napag-aralan. Nasa harapan na natin yung sagot sa ating mga problema. Nasa harapan na natin yung solusyon sa ating mga problema. Sa paanan ng Diyos, mga minamahal, wala nang iba. Hallelujah. Praise the Lord. At your feet, oh Lord, is the Most High place. In your presence, Lord, I see your face. I see your Face. May samba. down at your feet, Oh Lord, is the Most High place. In your presence, Lord, we see your face. We see your face. Hallelujah. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Jesus, hallelujah, that is Jesus. At your glory, embraced by your mercy, oh Lord, I live to worship you. Hallelujah. Down At your feet, oh Lord, is the Most high High place. place. Jesus, hallelujah. In your presence, Lord, Jesus, hallelujah. I see Your face. I see Your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before
your throne. Pagmulay-mulayan natin mga minamahal, yung apat na mga babae na nagpatira pa sa paanan ng Diyos. Hindi sila binigo ng mahal na Panginoon. Nakamtan nila yung kanilang hinahanap sa paanan ng Diyos. Hindi po yan mababago, mga minamahal. Hindi yan mababago sa panahon natin. Lumapit tayo sa paanan ng Diyos. Abutin natin ang kanyang laylayan. Hallelujah! It is Jesus. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. Minsan pa, down at your feet, oh Lord, is the most high place. Hallelujah. Hallelujah. It is Jesus. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, in the name of Jesus. Hallelujah. I see your face. Hallelujah. Down at your feet, oh Lord. Sa tuwing tayo nasa paanan ng Diyos, makatandaan natin mga minamahal, sa tuwing nararamdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon, miracles happen, mga minamahal. Yung wala ng pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Yung mga imposible, nagiging posible. Sa tuwing nasa paanan tayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! At your glory, embraced by your mercy, oh Lord. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, that is Jesus. Hallelujah, that is Jesus. Hallelujah, that is Jesus. Hallelujah, that is Jesus. Nagpatira pa sa paanan ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka, walang walang ibang mataas na dako, kundi sa piling mo, mga Panginoon. Sa presensya mo, wala na kaming hahanapin pa, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka. Purihin ka, mga Panginoon. Hallelujah. No greater honor than to have and kneel before your throne. I'm amazed by your glory, embraced by your mercy, oh Lord. Sa huling pagkakataon, ulitin natin mga minamahal sa stanza mo. Huling pagkakataon. At your feet, Bulay-bulayan natin yung mga binasa natin, mga minamahal. Kapag nasa paanan tayo ng Diyos, nasa presensya na tayo ng Diyos, mayroong katugunan. May sagot sa mga problema. May tugon sa mga panalangin. May biyaya na iuwi, mga minamahal. Yung babae nagdurugo ng 12 taon, miserable ang buhay. Subalit, mga minamahal, nang nakatagpo niya ang presensya ng Diyos, mga minamahal, yung mahirap niyang kalagayan sa napakahabang panahon, binago ng mahal na Panginoon. Hallelujah, there is Jesus. In your presence, Lord, we sing your face. We sing your face. Hallelujah. we see your face. There is no higher calling, no greater honor
Hallelujah, hallelujah. Para po sa mga tao sa sanlibutan, mga minamahal. Kapag tayo lumuluhod, nagpapakumbaba sa Diyos, para sa mga tao sa sanlibutan, yan ay pagkatalo. Ang tingin na ng mga tao sa sanlibutan sa isang taong lumuluhod, talunan. Yan ang kanilang pananaw, mga minamahal. Di ba? Kapag nahuli ka, luluhod ka. Pag nahuli ka sa isang gera, luluhod ka sa iyong mga kalaban. Kaya ang tingin ng mga tao sa sanlibutan, kapag lumuluhod ang tao, talunan. Yan ang tingin nila. Pero bilang mga Kristiyano, alam po natin na ang pagluhod sa paanan ng Diyos ay ang pintuan para maabot tayo ng mahal na Panginoon. Maabot niya yung mga kahilingan mo. Maabot niya yung mga pangangailangan mo. Ay pinagpala tayo, mga minamahal. Pinagpala tayo sa banal na gawain ito. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kung wala po tayong baguhan, tayo pong lahat ay manalangin. Lumapit sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa mga unang bunga na panalangin namin mahal na Pastor. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Sa iyong banal na salita, aming napakinggan sa hapong ito. Sa iyong banal na presensya, aming pinagsaluhan sa hapong ito. Salamat! Tinugod mo na aming mga panalangin. Salamat, nilutas mo aming mga problema. Salamat, pinagaling mo aming mga karamdaman. Purihin ka. Kaya patuloy po namin isinasamo sa iyo. Pagpalain mo lahat ng narito, mahal na Panginoon. Sa lahat ng dumalo, na yung mga anak naglaan ng panahon at oras. Nagsakripisyo. Pagpalain mo kanilang mga buhay. Maging ang mga kapatiran na wala po dito. Hindi nakadalo. Abutin mo rin ang kanilang mga pangailangan at pagpalain mo din. Patuloy mo kami panghawakan, O Diyos, hanggang sa pagbabalik mo. Datnan mo kami lahat na mainit na naglilingkod sa iyo. Kami lahat buhay sasalubong sa iyo sa alapaap. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Patong po ating kanang kamay sa ating ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na mayroon tayong nararamdaman ang kinina po natin ng kagalingan, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo. Dakila mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, kabagay mo mga iyong mga anak. Abutin mo lahat ng mga pangangailangan. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ang mga buhay, negosyo, trabaho. Pagalingin ang mga karamdaman. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sama-sama namin sinasaway. Lahat ng karamdaman sa physical na pangatawan. Ubat sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, demons of vertigo, migraine, heart attack, demons of stroke. Cast out in the name of Jesus. Be healed by the blood of Jesus. Be healed by the blood of Jesus. We are healed by your stripes. We are healed. In the name of Jesus, by your stripes we are healed. In the name of Jesus, be blessed. In the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Pray na mahal ng Panginoon, mga minamahal. 3 beses tayo tumalon. Kalakip ang malakas na pagsigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat ng